Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Yes! Walang energy dito sa studio! Nako, mga kapatid, December na nga! Amoy na ang Kapaskuhan. Amoy regalo ka na. Ay, syempre, gift up. Dapat tayo sa ibang mga tao. Pero may mga hamon pa rin sa buhay at narito kami always to ready to listen. Donita Nose po, ang taga po yung laging fresh kasama ang team. Pula! Hindi ka nag-iisa, Donita, dahil nagbabalik ang tagabuyong cutie. Sa galing at energy, hindi nagpapahuli. Ral Santiago po, para sa team 5, 6, 7, 8. Ang puti! Kapit lang sa pambansang dulugan na may alitan. Welcome to Face to face, harapan! Sila naman ang give na give sa pagbibigay ng advice ang ating harapang tagapayo. Our resident psychologist, Doktora Camille Garcia. our love guru, Dr. Love, Brother June Banag. At nagbabalik ang ating guest legal advisor, Attorney Karen Jimeno. Siya naman ang bahala mamagitan sa bida at kontrabida, ang pambasang referee, Corina Sanchez Roja! At sa Face to Coring face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Ayan. Thank you, Donita. Panay singhot mo kay ha? Oo, Pasko na po Panay ang kasi. singhot. Talaga naman. Ang simoy ng Kapaskuhan. Wow. Para kay Donita. Thank you, Donita and Ryle. At harapang tagapayo, parang iba ang ngiti ng dalawa ngayong hapon. May namumuuna naman ba? Bagyo po. Ngiting ganado ng harapin ang kaliwat kanan ng mga issue. Siguradong mapapasabak na naman po tayo ngayong araw na ito sa iba't ibang argumento. Pero susubukan natin na aregluhin lahat yan. Lalo na magpapasko na dito sa Face to Face Harapan! Tako, medyo sensitibo ang ating tatalakayin. Hindi ko lang alam kung totoo, pero nakahanda na ba ang mga face mask ninyo? Ayon. Ito ang issue na masyadong personal sa nagrereklamo. Pero kung totoo kasi ang kanyang paratang, kailangan natin mag-face mask lahat. Ayan. Hindi ba? Siya raw kasi ay naging biktima ng pangungutya at pamamahiya. Okay, bakit? Nang dahil sa kanyang hininga. Ayon. Yon. Sigaw daw ng kanyang mga bashers. Take your bad breath away. Magkasamang pumunta sa inuman. Pero sa gitna ng kasiyahan ay nagkapikunan. Lagi pong nagkakaanuhan sila, samaan ng loob. Lalo na pag nalalasing na kung ano-anong pinagsasabi. Sinasabi ni Lenlen, si Bebang daw mabahoy niya. Pagka mga lasing na nagbiruan. Biglang mapipigon si Bebang. Pag napigon, nanunumbat na kung ano-ano sinasabi sa kapatid ko hanggang sa mag-away-away sila. Nangangamoy siraan na nga. Labasan na ng mga baho. Ang tanong, marirefresh pa kaya ang kanilang samahan? Ang madalas na kinukutya at ipinapahiya ng dahil daw sa kanyang hindi kagandahang hininga. Bebang, humarap ka na! Ayan, si Bebang. Bata pa pala si Bebang. Ilang taon ka na? 30 po. Ha? 30. 30. Okay. Single.
Opo. May anak ka na? Opo. Ilan? 5 po. 5! Pero walang asawa. Ano po, iwalay po. Bebang, ano ang problema mo? Nirereklamo ko po si Lenlen. Kasi po, nung time po na nagiinuman po kami, sinabihan niya po ako na ang baho daw po ng hininga ko. O ngayon, minasama mo ba yon? Baka naman concerned lang siya. Opo, kasi po napahiya po ako sa ibang kaibigan po. Okay. Sa harap ng maraming tao, Opo. sinabi niya. Pero siya ba ang unang taong nagsabi sa'yo niyan? Opo, Ang tingin mo, hindi mabaho ang hininga mo. hindi po. Okay. So, mahirap yata yun. Tingin niya, hindi. Tingin naman ng isa, oo. Yun, medyo mahirap yun. Medyo seryosong nakakatawa yung ating tatalakayin ngayon. Kasi, kung talagang may problema, madaling magamot din yan. Oo. Alamin muna natin yung tungkol sa kanilang pagkakaibigan. Yan. Kasi yun ang ano eh. Anong ginagawa mo kapag sinasabihan ka ng ganun? Ano yung naging reaksyon mo sa kanya nung nagiinuman kayo? Ano po, sumama po yung loob ko sa kanya. Kasi po, syempre, ang dami pong tao nung pinagsabihan niya po ako ng ganun. Pinagkakalat pa ba niya? Opo, chinichismis niya po ako. Kada po lalabas ako, sasabi niya, yan ay mabaho hininga. Ultimo mga anak ko, kada lalabas, sabi niya, uy, nanay, mabaho ng hininga. Pati yung mga anak mo. Opo. Nasasabihan. Opo. Okay. Kaya po minsan, hindi na po ako talaga lumalabas sa sobrang hiya. Ganun na umabot yung sitwasyon mo ng hininga lang ang pinag-uusapan, pero may trabaho ka. Ano po ako, naglalako po ako ng mga candy. Okay. At ito naman ay sapat para sa kabuhayan yung mag-iina. Okay lang naman po, sumasakto lang naman po. Nag-aaral ang mga anak mo. Opo. May kondisyon ba ang iyong mga gilagid? Kasi kung minsan, pag may sakit yung gilagid mo, malalaglag talaga yung ngipin mo ng kusa, kahit hindi ka palakain ng matamis. O, Nung ano po kasi, nag-crack na po siya bigla. nag-crack. Opo, tapos pinabunot ko na po kasi po nahahawa na po yung ibang ipin ko. So, nabubulok talaga siya. Opo. Oo, talagang may tooth decay. Opo. May tooth decay. O, sorry ha, para lang matuto ang lahat, syempre, Opo. ng mga nakikinig. Importante ang nagtutoothbrush araw-araw. Opo. Nakakalimutan mo ba? Hindi po. Ay, hindi. Pero nagkaganyan pa rin. Opo. Pero ibang kwento naman yung pinagkakalat pa ng iba ang kondisyon mo at sinasabi lang na, meron bang ibang pinanggalingan yan? O talagang doon lang nanggaling sa hininga? Hindi po, meron po. Kasi po, nagpalaba po siya sa lola ko, tapos hindi po niya binayaran. Ayun na naman. Ayun na naman. Hindi lang pala sa ngipin, meron pang ibang pinaghuhugutan na utang. Opo. Sinisingil po siya ng lola ko, tinataguan niya po. So bakit naman siya nagagalit sa'yo at yung hininga mo ang pinag-iinitan niya? Hindi ko po alam sa kanya. Ito ngayon ang sabi ng estadistika, ha? Magaling din ang mga researcher natin. Ang estadistika nila ito, you won't believe this. More than 70% ng mga Pilipino ay may problema sa ngipin. Yes. Hindi sa mabaho ang hininga. May problema sa ngipin. Specifically, 72% ng mga Pilipino merong mga bulok na ngipin. At pagkatapos, more than 50% doon, problema naman ay gilagid. So baka talagang kulang din sa turo sa eskwelahan ang tamang pag-aalaga ng ngipin at saka ng ating mga gilagid. Tsaka di ko rin sa hirap siguro. Kasi naranasan ko dati, sobrang hirap talaga ng bata ako. Ang gamit ko pang toothbrush, asin talaga eh. Dahil wala kayong pambili ng toothpaste. Oh. Asin po talaga. Matagal ako nag-asin. Wow. But nakakatulong yun. Opo, yun nga Oo. kasi talagang Mahapdi hirap. lang, Day. Feeling ko talaga yun din ang problema. Wala tayong pambili ng mga pang-ano na. Walang pambili ng ganon, oo nga. So, well, ano ba ang kahihinatnan nito? Una, kailangan maimbisigan natin ano ba ang nasa likod nitong akusasyon na ito. Kung talaga bang may baho ang kanyang hininga or wala. Kasi kung hindi mo aaminin, paano ka namin tutulungan? Ayun, yun, dun tayo, di ba? So, ang nagkakalat ng mabahong kwento ay haharap na sa atin at medyo magkakaamuyan na po tayo ng katotohanan. So, pagbabalik ng Face to Face, Harapan! Face to face, sino sisimbahan? Face to face.
pag-uusapan po natin dito ay ang pagsabi na mabaho daw ang kanyang hininga at siya raw ang nagkakalat ng mabahong kwento laban kay Bebang. Len, humarap ka na! Hindi kaya kayo'y nagkainuman lang, nagkalasingan, kaya ayun, napunta sa kung ano-ano yung usapan? Hindi po. O ano ba, Len, ang problema? Nung sineryoso niya po yung pagkakasabi kong mabaho hininga. Oh. Hindi ko naman po sinasadyang saktan siya. Nakarating na kami rito. Ako rin naman po bungi. Kaya lang, hindi ko naman po talaga sinasadyang, pero talaga pong mabaho yung hinga niya. Okay. Iba yung bungi, Iba yung bungi, iba yung mabaho ang hininga. Okay. So, ano nangyari doon? Ikwento mo nga, nagkakainuman kayo pagkatapos? Yung pong babe ko, inano niya. Hinipak niya. Yung vape. Opo. O, tapos? Gagamitin ko na, naamoy ko pong mabaho yung hininga niya. Ayun. Naamoy ko pong mabaho. Yung sa vape? Tapos, oo. Pinaamoy ko po sa may isa pa namin kainuman kalapit. Sabi ko, pakiamoy mo nga kung baka mamaya lang ako, lasing lang ako. Inamoy naman po natin siya. Mabaho naman po talaga. So mabaho talaga. Okay. Pero hindi ko naman po pinagkalat. Nung pong araw na yun, pinaamoy ko lang kay Lizelle. Hindi ko naman po pinagkalat. Ano yung ebidensya mo? Yung ba'y nasa ating evidence table? Ang evidence table, ayan yung vape Opo. ni Len. Yan bang ebidensya mo? Opo. At sino naman sa atin ang aamoy niyan? Hindi na naman ginagawa yung mga bouncer. Bakit hindi natin paamoy sa kanila? Nakatayo Diba? lang kayo. Oo, di ba? Nakatayo lang kayo Oo, dyan. total nakatayo kayo, amuyin nyo, ha? Ay, Okay naman yung amoy. Okay naman. Tingnan niyo isa. Amuyin mo, totoo ha? Baho. Mabaho to, maano? Magkaiba sila ng taste buds. pero sabi niya, meron Meron talagang daw. amoy. Pero ano ba yan? It's either may amoy or wala. Hindi naman, imposible namang parang opinion lang yun, di ba? Meron ka pa bang ibang kakilala na nagsasabing mabaho ang kanyang hininga? Yung pong kainuman namin sa Ate Lizelle, kaibigan din po na. Ha? Kainuman po namin. Ay, mga ibang kainuman. O so, matagal mo na siyang kaibigan. Opo. Matagal mo nang naaamoy na may problema. Medyo po. Okay. So, hindi mo sinasabi. Naibulalas mo lang nung araw na yon. Opo, dahil po sa may vape. Pero totoo ba na pinapahiya mo siya at saka talagang Hindi po. nagkakalat ka daw ng chismis? Hindi po. Eh, Yung saan pong lola galing niya yun? nga ang nagkakalat sa akin ng Ano? chismis Anong totoo? Totoo po yun kasi po kada po lalabas yung mga anak ko. Bago po pumasok sa school, sinasabihan po niya na, yung nanay mo ang baho-baho ng hininga. Wala ko sinasabing ganun, bebang. Wala. Sinabi sa ng anak mo? Kaya pala O talaga? umiiyak ang mga O talaga? anak ko. Oo. O talaga? Dahil hindi ka lumalabas, yung lalabas Oh, lang yung talaga? pagpapasok. Pero anong ginagawa mo? Talaga ba? Pati mga anak ko, dinadamay mo, O di ba? talaga? Wala akong dinamay. Wala akong dinamay. Kaya pala. Wala rin akong pinagsasabi. Baka Kaya pala. kaya mo lang sa sarili mo, baka nahihiya ka lang. Dahil Kaya kaya mabawi pala. niya mo. Oo, yan. Okay. Pero, totoo ba na may utang ka na 380 pesos para sa palabada sa nanay niya? Wala po. Sinungaling ka. Oh. Palibasa, wala kang Siya may gustong pambayad. laban yun. Hindi ko pinalabas sa kanya yun. Oh, kaya pala. Saka ba't ko siya babayaran? O, teka muna, may pinalaba ba o wala? Meron po talaga. Nagla- Lola ko pa nga po yung bumili ng sabon dahil wala po siyang Naglaba pambili po siya ng sabon. kusa. Naglaba lang ng kusa pero hindi ko pinalaba. Siya naglaba. Mahinahon sila mag-away, ano? Hindi, ate- Parang, I like it. Oo, parang pareho silang mahinhin. Ate ko rin, kasi di, yung upper lip hindi gumagalaw. Oo nga. Ibaba lang. Merong ngang sisiwang na, hindi talaga ba? Ano yun? Hindi pwede makita. Yun na nga, May kaya- bakanting lote. Kanina pa ako nahihirapan dito. Hindi ko sila maintindihan pareho. Uy, may libre kaming papustiso dito. Palakpakan. Okay. So kayo naman, kayong dalawa, pareho kayong mga TV personality, right? So, may ka-love team. Ayan, si Ryle, malapit na magkaroon ng ganyan. Si Donita, matagal na. Ang dami na naging ka-love team niyan. So, gaano kayo ka-confident sa inyong hininga? Diba? Kasi meron kayong mga love scene, mga kissing scene, hindi naman tunay na may relasyon, pero kailangan sa eksena. Paano yun? Anong paghahanda ang kailangan gawin? Honestly,
I think mag-aamuyan tayo. Hindi ako confident. Para lang alam mo. Hindi ako confident. So prepare ka lang, Donita. Hindi, ito kasi isa sa mga best friends ko po in showbiz, sinabihan niya ako before, Narel, baho ng hininga mo. Kasi, mahilig kasi akong mag-skip ng meals. So, kape lang ako. So, yun yung nagkakos na kahit mag-toothbrush ako. Pero pag may laman na po yung tiyan ko, okay na. Yun, acid. So, lagi po ako may dalang mints. Pero pinagbawalan ako today na gamitin, Donita. So magdudusa ka ngayon. O sige, maghininga check na tayo. Tingnan natin ha, kayong dalawa. Dahil naman, Kayong ano dalawa. to? Oo, sige na naman. Ano ba? Yung tunay yung tunay. Kunwari kissing scene. Ayan, dito tayo Kunwari banda. kissing scene. O, ayan. Ayan. Ano ba? Wala lang to O, sino una? Ha? Sino una? Ay, kahit ikaw na. Okay lang ako. Sige na. Ang tagal. Ano ba? Ano ba? Labitan mo. Hindi ko ba... Oh, di ba? Kamusta? Ano? Paki-rate na lang, ma'am. Ako kasi hindi ko na iniintindi yung amoy eh. Yung mukha kasi nakikita ko. Ganon. Minsan kahit anong baho, parang ang gwapo pa rin. Okay pa rin. Ganon. Ganon Ako talaga. naman. Ito na. Isa pa? Amoy check the label for best before. Hindi, okay naman. Oh, di ba? Hindi, okay naman hininga ni Ryle. Walang amoy po. Totoo ba? Ano at... Isa pa nga. Ano ba? Vampira pala? Hindi, wala. O katuwaan lang po yun. Kasi sa totoo lang, importante po talaga ang dental hygiene. Totoo po. You know why? Because pagka nanatili yung pagkabulok ng ngipin, pasintabi po sa mga nagme-merienda ha. Merienda time ngayon eh. Pero pagka nanuot yun, maapektuhan ang puso at ang utak. Yes. Merong epekto talaga yung sirang ngipin sa ating puso at sa ating brain. So, kailangan talaga, binubuno talaga yan, tinatanggal talaga kapag mayroong sira ang ating ngipin. O, ayan. So, bago pa ako madamay sa Amuyan Challenge, baka ako bigla ang ihamunin dito. Dr. Camille, gaano kahalaga yung dental hygiene na yan? Okay, thank you, Ate Corinne. Alam niyo ba, pag bulok ang ngipin, ang unang-una naapektuhan yung sinasabi nating meninges of the brain. Kaya yung sinasabing, pag nagkaroon ng meningitis ang isang tao, tatanungin ka agad, may bulok bang ngipin? Yun kaagad ang unang tinatanong. Kasi yun ang isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng infection sa brain, yung bulok ng ngipin. Pangalawa, tinatanong din kung may diabetes ka, kasi automatic yung blood vessels mo, konti yung circulation niya, so talagang nagkakaroon ng tendency mabulok ang ngipin. At the same time, sana na maintindihan nyo, ang hirap pag merong bulok ng ngipin dahil kasi hindi lang talaga yung puso ang apektado, yung brain, pero yung mga taong nasa paligid nyo, one thing, hindi nyo alam talaga na kumisan yung hininga nyo na aamoy nyo. Ang nakakaamoy talaga, ibang tao. Kaya sana maging honest din ng mga kaibigan kung talagang may naaamoy sila. Sabihin nila, be confident, sabihin, uy, alam mo, medyo malakas yung amoy nung hininga mo. Hindi mo sasabihin mabaho, sabihin mo na lang, malakas yung amoy. So siguro naman maintindihan nila kung ano yun. Ayun, nakakatulong ka pa Yes. sa kanyang kalusugan, ano? O, eto na. So, ang maganda siguro dito, tawagin natin ang mga testigo. Eto, tatawagin ko na po ang lola na may malasakit sa kanyang apo. Siya pa raw ang nagturo kay Bebang. Paano magsipilyo? Lola Aida, humarap ka na! Sinungaling ka, ha? O sabi mo, wala kang utang. Anong utang ko sa'yo? Ikaw naglaba. Sabi mo, wala kang bayaran kita. Sabi mo, lalaba mo lang kasi yung anak ko, yung apo ko. Wala kang sabing babayaran kita. Walang babayaran sinabi. Pero Baka hindi naman sa'yo pinalaba. Ikaw Hindi mo sa akin pinalaba? Wala kang pinapalaba. Sinungaling Ikaw lang ka naman. nagpusa. Maglalaba ba ako sa ganitong edad ko? Ikaw lang nagpusa, Nay. Ilang Ikaw lang. taong ka na ba, nanay? 59 na po. Ha? 59. 59, bata pa yan. Pero bakit naubos na rin ang ngipin mo? Meron nun ng pustiso kaya alam Sabi mo, tinuturuan mo si Bebang kung paano magsipilyo. Bakit yung ngipin mo mismo ubos na? Oh, ano na?
Kayo po, naaamoy naman po ninyo ang hininga ng inyong apo. Hindi naman po. Binubuli lang nila yan eh, kaya ganyan yan eh. Binubuli, ayun. Ganun ba Lagi yun? niya lang tinatawag ng paniki. Ano ba? Sila lang nang bubuli sa apo ko. Kinausap ko na sila na maayos para lang hindi sila paulit-ulit ng ginagawa sa kanya. Kaya hindi na lumalabas ng bahay. So may epekto rin sa'yo yung yung pambubuli na yon. Ano pa ba ang mga naririnig mong sinasabi tungkol sa'yo? Opo, lagi po kasi nila kung sinasabihan, kaya po minsan di na po ako talaga lumalabas, gawa po ng hindi po nila ako sabihan na mabaho hininga, sabihin po nila, ayan ay paniki, manananggal. Lagi po Okay. nila sinasabi yun. Kaya po kung minsan nahiya na lang po ako lumabas. Bakit ka naiiyak? Siyempre po, sa dami po ng tao na nakakarinig. Okay. Pero yung pambubuli, Attorney Karen, nalaman ko kanina at ito nga pinagtatakahan ko, yung merong batas laban sa pambubuli, di ba? Pero para lang sa mga high school, edad high school ito, bakit? Ate Corinne, siguro desisyon to ng mga legislators natin na ginawa nila yung Anti-Bullying Act of 2013. Talagang pang mga grade school at high school lang. So, pag binasa ninyo yung batas, nakalagay talaga doon ang mga biktima ay students. So, magkukulang siya, pero yung ginagawa naman na halimbawa ay tinatawag si bebang ng mga ibang pangalan na nakakasira katulad ng panike or manananggal at kung sinasabi rin na mabaho ang kanyang hininga, ito yung mga nakakasira din sa kanyang reputasyon at maaari itong maitawag na oral defamation or Ayun. slander na meron ding kaparusahan sa ating batas. Ayun. So, meron ka naman din pwedeng palang gawin, pero bakit pa aaboton, gagastos ka pa, di ba? Kasi para sa akin, kung may makakapagpatsi sa inyo, kapwa rin ninyong kaibigan. Tingnan natin kasi kung merong kakampi si Bebang, si Lola Aida, may kakampi din si Lenlen. Para sabihin na totoo, mabaho ang kanyang hininga. Ituloy natin ang usapang take your bad breath away sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sino sisimangot? Face to face, sino ngingiti? Harapin mo face to face. Siya ang manikuristang nakaamoy daw ng totoong issue sa pagitan ni Bebang at Lenlen. Eto na, Lizelle, humarap ka na! Wala kayo sinasabi! Gusto ko kumain! Ay, kapal ang mukha mo! Makapal na eh! Talaga makapal ang mukha niyo mag-lola! Alam mo kung bakit? Sige, Kung ano-ano sinasabi niyo sa kanya, di ba? Pero yung ginawa niyo sa akin, yung hanap buhay ko, nagpalinis pa kayo ng patamay, di ba makapal ang mukha nun? Hindi na kayo nagbayad, hindi niyo Paano ka naman magbabayad sa'yo? Hindi naman nagbayad yan. Ang kapal ang mukha niyo. Lizelle, hinga tayo ng malalim. Hinga muna tayo ng malalim. Eto, ano ang problema mo? Ikaw muna, wag muna kayong kikibo. Okay, Lizelle, go. Kasi po, ito, kaibigan ko, lagi po nilang pinaparinggan. Lagi nilang binubuli. Kasi daw, pagdating daw sa inuman, kahit walang ambag, inom lang daw ng inom, tagay ng tagay. Oh. Ginagawa nilang chismis. Okay. Pero At nakarating sa'yo. Ayun po, nakarating sa akin. Ay, bakit po nung pinuntahan po nila ako sa bahay para magpalitin sila ng kuko, dalawa pa sila. Hindi po nila ako binayaran. May ganon. Diba? So, Hindi makapal nga ang mukha yung dalawang maglula. Ay, mas makapal ang mukha niyan. ang mukha niyan. Pareho kayo. Okay. Ano? Nagpalinis ang kabawi. Sinelas ko kayo, niramoy, hindi mo binalik. Ay, Ayun yung binalik. Oo, ngayon na sa magna. Anong gusto mo? Anong gusto niyo? alam mo, Diba? may nalaglag na relo. Kanino yung relo na yan? Sa kanya. Oh, Lizelle, sa'yo yata yan. Ano mo to? Oh. Ay, nako. Ay, nako. Okay. Gitna na lang tayo para di na sila nahihirapan. Halika na. Halika, saan ka? Diyan ka? O doon ka? Bakit? Teka muna. Ano ang ka sa kanila? Baka ikaw maano. Nakakatawa kayo. Mabuti hindi pustiso ang nalaglag dyan. Grabe. Okay.
Mamili kayo, gusto Giselle, nyo gere. Giselle, ikaw lang ang buo ang ngipin dito sa lahat sa amin. Di ba, no? Tingnan mo, may ngipin pag ngumingiti. Kaya nga ate ko rin siya yung madaldal. Kaya Di ba? siya madaldal. Kasi itong dalawa tahimik. Eh, paano po kasi pag yung mga magsalita sila, naaamoy ng mga bunganga nila. Kaya po ako, kahit magsisigaw ako dito, wala pong maamoy. Confident. Sino kina Bebang at Lizelle talaga ang sa palagay mong kulang sa toothbrush? Kasi pareho sila, no? Pareho silang nawala ng ngipin, nabulok ang ngipin. Pati ba si Lola ay may problema? Hindi rin po nagsisipilyo yan eh. Nagsisipilyo siya. Nagsisipilyo. Hindi rin po nagsisipilyo. So tingin mo ito lang si Bebang talaga. Magkano naman ang utang sa'yo? Kasi po ang sigil ko lang po talaga sa manicure, pedicure, 150. Bali, 300 silang dalawa. Isipin nyo, 300 sa maghapon. So, apat na anak yung pinapakain ko para lang 380 sa'yo, 300 sa kanya. Quits na. Diba? Quits na yun. Quits na yun. Isukli pa kami 80. Okay. Para wala usapan, bigay mo na 80 para wala na usapan. Ano? 380, 300 utang daw namin. No? Bigay mo 80 para tapos ang usapan, magbati na kayo. Pakiulit. Kami nadadamay kami sa inyo eh. na sinabi nyo. Ang galing mag-mathematics! Hindi, magulo eh. Kami, nagugulo na ako sa inyo. Hindi ko alam kung yung tama o sinong ano. Quits! Pinaglaban mo siya. Oo. Bakit? Kaya nga. Sige, paano quits yun? Eh, 380 lang daw eh. Oh, may 300 kami. Pakialam ko sa utangan nyo. Kayo may utang sa akin. Kayo magbayad sa akin. Saan magbayad sa Kakampi inyo? mo nga siya eh. Hindi nga naman transferable yun. Kakampi mo nga eh. Di ba? Sumubra naman yata ang kapal nung ganun. Medyo may nakikita na ako solusyon dito. Pero alamin muna natin kung ano ang masasabi ng mga sausawero at sausawera. Sa puti muna tayo. Ito po, mami, ano po masasabi nila? Kung may problema ka sa kanya mo lang sabihin. Huwag sa ibang tao. Masakit sa kanya Wala akong yun. pinagsabihan na iba. Di ba? Wala. Kami lang yun. Ito naman, yes, K-pop. Ate, kung di naman pala totoo, dapat patunayan mo na nagtututbrush ka. O, ikaw umamoy. O, Lea. ikaw umamoy. Halika dito. Ayan. Patutunayan niya sa'yo, okay? Babawi kamay mo. Ikaw. Let's go. Ingahan mo ha, Beba. Okay, go. Ready? 1, 2. Okay, lumukho. O, countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Ba't umiling ka? Ano? Harap ka sa tao. Ano? Ano yung sabihin? Totoo po. Totoo. Pahingin upuan dito. Pangatlo ka na. Okay. Ano sabi? Totoo daw. Ate ko rin para sa kanya daw totoo. Kasi siya naman yung ano. Pero okay lang yung Bebang. At least inarap mo sa kanya. Konting lakas pa nga. Konti pa lang hihinga mo eh. Pero kailangan niya ng tinatawag sa husgado na corroboration. Corroboration. Ibig sabihin, hindi pwedeng isang tao lang ang magsasabi. Kailangan higit sa isang tao. Sino ang sasabak sa Amoy Challenge sa pagbabalik ng Face to Face Harapan? Face to face. Sino sisimangot? Face to face. Sino ngingiti? Face. Harapin mo face to face. Naku, opo. Anuman po ang amoy ninyo, welcome na welcome dito po sa Face to Face Harapan. Wala po tayong panghuhusga, walang taong perpekto at tayo po'y nagpapasalamat kay Bebang na inilalantad niya, biro ninyo, kahit yung buong buhay niya at yung kanyang problema sa publiko. Hindi ba, no, Bebang? Game si Bebang kasi tutulungan naman natin siya sa dulo rin. Yeah. So, ngayon, sabi nga natin, ayan, pinatotohanan, Bebang, ni Mr. Coriano, yung yan na nga, may problema tayo sa ating hininga. Kasi baka may mas seryosong problema maliban sa hininga, di ba? Kailangan malaman natin yan. Ngayon, sino ang tatanggap ng Amoy Challenge? O sige, dalawa dyan, dalawa si ate. dito. Ayan. Tsaka ikaw. Dito kayo.
Nakakaya, ano. Ginawa. Bebang, ikaw ang starring role ngayon. Tayo tayo dito, and then malalaman natin kung talagang may problema or wala. O, okay, dito muna tayo sa pula-pula-pula. Pula-pula. Halika ikaw muna. Ang gagawin dito, hihinga ha. Matagal yung ano, hindi yung... Kasi baka mamandaya, tikuring, tas kunwari nakagano pero hindi humihinga. Oo, di ba? So kailangan matagal yung mga ano... Ganon, ha? Check lang to, amoy challenge lang naman. Ready? 1, 2, go Bebang, hinga mo. Ayan. Isa pa. Ay, sa Ay! Yes! Ay, isa pa. Ready? 1, 2, 3, lakasan mo Bebang konti. 50-50. 50-50. Okay. At least O, parang dito merong naman, ano. dito naman. Ito si Mami. Ready? Okay, ready? 1, 2, 3. Parang wala naman akong naamoy. Humingan lang. Pero O, isa pa daw. Okay, 1, 2, 3. ay meron. Kaunti lang. Salamat po, Mami. Okay, o dito naman. Dito naman. Tapat mo sa ilong. Oh. 75%. 75%. Okay, last but not the least. Ready? In 3, 2, 1. Meron niyang konti. Meron konti po. Meron. daw konti. Okay. Alam nyo, wala namang perpektong tao. Kung nagkataon din naman, hindi ba? Kung nagkataon din naman na talagang may sakit, dapat naaamoy ko na siya mula dito. Tama. Sa totoo lang, yung totoong may halitosis. Halitosis is a condition. Medical condition yan. Dapat naaamoy na yan mula pa lang dito. No? Pero ako, wala naman ako naaamoy. Pero, hindi rin katakataka na may amoy kung ganun kalapit. At hihingahan mo, tapos meron kang bulok pang ngipin. Di ba? So, siguro, yan talaga ang iyong naranasan. Pero ang importante dito ay yung magkabayaran ng utang. Ayon. So, yung bayaran ng utang na yon, yun ang pinanggalingan nito na naman eh. Pero para matapos na lang lahat, kami nang bahala sa 300 mo at 380 mo. Kami nang bahala doon. Okay. So, magkakabayaran na. Di ba? Magkakabayaran na pati doon sa 300 mo, Lisel. Tingnan natin ang masasabi ng ating trio, harapang tagapayo, Dr. Love. Ay, salamat, Ate Kuring. Hindi talaga maganda na manggaling sa isang tao, lalo sa isang kaibigan, yung bagay na pangit pakinggan, tapos ikakalat pa. Ano? Lahat naman tayo kasi may maipupula sa atin. Walang perfecto sa atin. Ano? Kung sakali man, Ihan, merong Bebang, meron talagang naamoy, let's take it as a constructive criticism, sabi nga, na mag-iwan ng aral sa atin. Baka may kailangan tayo. You might need to go to a dentist para pa-check. Pero this is for sure. Pag may tooth decay, sigurado yan, may maamoy tayong hindi maganda. At kung may tooth decay, ibig sabihin, indikasyon yan talaga na kulang tayo sa oral hygiene. So, kung meron mang ganyang problema, ang dentista, una, ang makakatulong sa iyo, no? At tanggapin mo na lang na mabuti yung intention niya na sabihin sa iyo. Mali lang siguro ang paraan. May konting pang-iinsulto yung pagsasabi niya sa iyo na mabaho ang hininga. But anyway, you look at it, talagang pag sinabing may baho ang hininga mo, ma-offend ka ng konti, no? But let's take it as it is, na maganda yung gusto niya mangyari para mawala na yung away niyo. Dati naman kayo magkaibigan, di ba? Maraming salamat. Ayun, thank you, Dr. Love. Walang hindi magagamot ng love. Ayan, dati naman kayo nagmamahalan, no? Dr. Camille, paano maiiwasan ng tooth decay and halitosis, yung bad breath na tinatawag? Okay, unang-una, alam mo, importante dito, tubig. Bakit? Kasi pag well-hydrated ka, syempre, yung bibig natin basa. So, ang tendency, hindi siya, alalahanin nyo ha, pag nag-produce kayo ng laway, parang dental cleaning agent yan. So, kaya nga iba, di ba, nagtitake ng candy para mag-produce ng laway para hindi mangamoy ang bibig.
Pangalawa, napaka-importante talaga ang pag-toothbrush. Kaya kung tutuusin, alam niyo, isa yan sa mga sinasabi niyang oral hygiene, napaka-importante yan eh. Dahil ang unang tinitignan sa isang tao kuminsan ang muka. At pag nakita na kulang ang ating ngipin, parang, ay bakit? Parang yun kaagad yung parang sasabihin, hindi ka ba nagpapadoktor? Hindi ka ba nagpapadentista? Importante, maintindihan nyo, importante ang pagpunta rin sa dentista. Ang daming may dental mission. Lalo na mga councilors, congressman, lahat nagpapadental mission yan, even ng mga barangay. Subukan yung pumunta sa dentista para malaman kung talagang merong problema sa inyong mga ngipin. Napaka-importante, Doc Camille. Talaga. Sa barangay ba ninyo walang dentista? Alamin ninyo. Kailangan alamin din ninyo. Para matulungan kayo. Kasi maraming serbisyo ang barangay na hindi nagagawa. Ngayon, Attorney Karen, meron bang ganon yung kunwari sobrang putok? Sobrang putok. Kunwari in the workplace. Ayan. Sobrang baho ng hininga. Sobrang anghit. Yan ba'y pwede bang kasuhan ng mga taong ganon? Hindi ba yan disturbance of the peace? Hindi. Ate Kuring, wala naman po. Wala tayong pwede ikaso sa ganyan. Oo. Kaya, ang pwede lang talagang kasuhan ay yung paninira sa iba. Kaya, yung sinabi kanina ni Bebang na kung totoo man na sinabi ni Lenlen harap-harapan na may mga ibang tao na mabaho ang kanyang hininga, maaari yun kasuhan ng oral defamation o slander nga. Pero simple slander lang. Pero may parusa pa rin yun na isang araw ng pagkakulong hanggang isang buwan ng pagkakakulong o isang multa na hindi lalampas ng 20,000 pesos. Wow, mahirap din yun. Oo, di ba? Mahirap din yun. Oo, di ba? Pero Ate Kuring, siguro kahit na hindi kayo magkasuhan, yung meron tayong ganung batas kasi nga sa batas natin, pinagbabawalan yung paninira kasi nakakasira tayo ng reputasyon, karangalan, at saka dignidad ng ibang tao. Ayan, oo. Kasi talagang yun ang pwedeng ireklamo. Pagka pinagkalat mo na, ganon. Palagay ko naman, hindi naman ito hindi maaayos. Lalo na tutulong din naman ng face-to-face sa inyo. Ang resolusyon, kung magkakasundo pa ulit itong magkaibigang ito at tagay-tagay na naman sila, tutok lang kayo mga kapatid. Dahil tutulukan na natin ang mabahong isyong ito sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sisi mamot. Face to face, harapin mo face to face. Yun, tulad ng sinabi natin kanina, napakaliit na halaga. 380 pesos para sa labada, 300 pesos para sa manicure, pedicure. Kami na lang ang bahala doon. O di wala na tayong pag-uusapan, di ba? O wala nang pag-uusapan. Ngayon, natuto rin naman si Bebang na patingnan natin yung ngipin mo. At pagkatapos, meron nga po kaming libreng papustiso para magkaintindihan po tayo pag nakita tayo ulit. Ayan. Di ba? Oy, Bebang, salamat. Game na game ka, ha? Dahil dito naman may natututunan tayong lahat. Napaka-importante po yung pag-aalaga ng ating bibig, ngipin, at saka gilagid. Ayon. So, sabi mo sa mga anak mo, huwag nang pansinin yan. Magkakaayusan din tayo. Pero ang tanong, magkakaayusan ba tayo? Ayon, Lenlen. Siyempre, tutulungan ko kayo. Pero kailangan magkasundo-sundo na tayo. Para dumami ulit ang mga customer. Yes. Oo, pero magbayad kayo, ha? Pangungunahan ko na tong huling utang ninyo. Di ba? O, ayan. O, tingnan mo naman yan. O, ayan. Di ba? May gano'n naman tayo. O, nanay at saka si Lisel. Lisel, sige na naman. O, ayan. Di ba? Nakakatuwa itong mga ito, Sa una, nagsasabunutan, pagkatapos nagyayakapan. Parang medyo naguguluhan ako, pero wala pong taong perpekto talaga sa physical man o sa ugali. Pero para sa akin, mas mainam ng tingnan na lang natin ang ating mga sarili. Imbis na punahin ang iba, hindi ba? Halimbawa, ako kapag nakakaamoy po ako ng bad breath, wala akong kibo. Pero pag uwi ko, todo sipilyo ako. Kung ano man ang nakikita mong hindi perpekto sa iba, yung sarili mo ang ayusin mo pa.
Palagay ko yun ang ikabubuti pa ng ating pagkatao. Sunod naman na aral dito ay ang pangungutang. Nako, ito na naman tayo sa pangungutang. Ang obligasyon ay dapat tinutugunan ha, ang utang binabayaran. Kasi sa napakaliit na halaga, mawawasak ang buong buhay ninyo. Biro nyo na pwede namang hindi kung aaminin ang pagkukulang at kusang gagawan ng paraan. Tama ba? O nagkasundo na kayo? O okay na? Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Agawan ng suking pasahero. Nakita ko sa kanto, sakay niya na yung pasahero ko. Kung makikita po ninyo, pila. Saktuhan ko lang po dumaan ako. Saktong paglabas. Porket pinsan mo gagawin sa akin lang. Galang lang. Nagkaroon lang po ito ng pasada. Biglang nag-iba na. Ako madali, umihi lang ako saglit. Kaya hintay ka pa yung pasahero. Ano ka, Kenkoy? Parang aso. Mas mukhang aso na sa akin. Harapin mo face to face.